Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Mabuti! Ngayon, ito ang ating magiging layunin sa leksyon ngayong araw. Sa araling ito, kayo ay inaasahan na napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento sa tulong ng nakalarawang balangkas at mga pamatnubay na tanong. Handa na ba kayo? Pero bago yan, mayroon akong mga pamatayan sa silid-aralan. Una, maupo ng maayos at makinig ng mabuti. Pangalawa, huwag makipagdaldalan sa katabi habang nagsasalita ang guro sa harapan. Pangatlo, kung gustong sumagot, itaas lamang ang kanang kamay. Pang-apat, huwag kalimutan ang mga magagalang na salita tulad ng po at opo. Naintindihan ba? Magaling! Bago tayo dadako sa ating panibagong aralin, naalala niyo pa ba ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Mabuti! Sa ngayon, basahin ang mga sumusunod na pangungusap at sagutan ito. Panuto. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na sawikain. Una, agaw dilim na nang umuwi si Hana sa kanilang bahay. Pangalawa, bukas palad si Perla na sinumang lumapit sa kanya. Pangatlo, agaw buhay na nang dalhin ang ina ni Andrea sa ospital. Pang-apat, ipinagmamalaki na ako'y anak pawis. Panglima, hindi na daw amoy pinipig si Aling Alison, kaya iniwan na siya ng kanyang asawa. Tapos na ba mga bata? Sa ngayon, sagutan natin ang bawat sumusunod na sawikain. Dahil lubos nyo nang naintindihan ang ating aralin noong nakaraang araw, may inihanda akong gawain na pinapamagatang The Story Shuffle. Maghati-hati kayo sa 3 grupo. Tapos na ba mga bata? Sa ngayon, mayroon akong 3 kahon. Bawat isa ay may nakapaloob na mga larawan. Ang gagawin ay pagsunod-sunurin ang mga larawan sa isang kwento at ilagay ito sa Manila paper. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para buuin ito. Pero bago riyan, may mga pamantayan ako sa bawat grupo. Pumili ng tamang larawan na naglalarawan ng unang bahagi ng kwento. Pangalawa, pag-aralan ang mga larawan at siguruhin ang mga ito ay sumusunod sa tamang pagkakasunod sa pangyayari sa kwento. Pangatlo, magtulong-tulungan sa pagsasaayos ng mga larawan upang maipresenta ng maayos. Naintindihan ba? Magaling! Unang pangkat, pangalawang pangkat at pangatlong pangkat. Batay sa larawan na inyong pinagsunod-sunod, ano sa tingin nyo ang ating magiging leksyon ngayong araw? Ating alamin. Sa ngayon, may inihanda akong kwento na pinamagatang Payak na Pangarap. Basahin natin ang kwento. Payak na Pangarap. Naniniwala sina Mang Nelo at Aling Mildred na ang pagkakaroon ng edukasyon ang tanging paraan upang makamit ang magandang kinabukasan. Kaya, higit silang nagsusumikap upang mapagpapatapos sa kolehiyo
ang kanilang nag-iisang anak. Gigising tayo ng maaga bukas upang makabalik sa bukid, ang sabi ni Mang Nelo. Walang problema, sagot ni Aling Mildred. Maagang gumising ang mag-asawa upang magtungo sa kanilang bukirin. Ngunit bago umalis ng bahay, nagkakape muna sila habang naghahanda ng almusal na babaunin. Ngayon, sino-sino ang mag-asawa? Ano-ano ang kanilang ginagawa bago pumunta sa bukid? Bago pa man magliwanag, ay nasa sakahan na ang mag-asawa. Nagbubungkal ng lupa at nagtatanim, nagdadamo at naglalagay ng patabas sa mga tanim nilang gulay na siyang pinagkakakitaan ng mag-anak. Bakit maaga pang pumupunta sa sakahan ang mag-asawa? Ganoon at ngayon, na lamang ang ginagawa ng mag-asawa hanggang sa maanin na nila ang kanilang mga pananim na ibinebenta nila upang may maipaibaon sa kanilang nag-iisang anak na si Ami. Paano kumikita ang mag-asawa? Tama. Pagkatapos ng ilang taon, napagtapos din ng mag-asawa ang kanilang anak sa kolehiyo sa kursong komersyo na di nagtagal ay nakapagtrabaho sa bangko sa kanilang bayan. Ano-ano ang inyong nararamdaman sa kinalalabasan ng kwento? Ating alamin. Una, dapat isalang-alang upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento ang una, pamatnubay na tanong at ang pangalawa, nakalarawang balangkas. Ano nga ba ang balangkas? Ang balangkas ay ang tamang pagkahanay-hanay ng mga salita. Kadalasan, ito ay ginagamit sa pagsusulat ng akda. Karaniwang makikita ito sa mga pahayag, teksto, at mga kwentong babasahin. Idiniriin din ang paggamit ng balangkas sa mga pangunahing ideya na madaling maintindihan ng mga mambabasa. Sa Ingles, ito ay tinatawag na outline, kagaya ng pamagat, mga tauhan sa kwento, at mga pangyayari. Batid kong kabisado niyo na ang ating kwento na pinamagatang ang payak na pangarap. Upang lubos na mauunawaan ang ating aralin ngayong araw, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Handa na ba kayo? Magbilang hanggang 2. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sa gawain. Ano ang inyong natutunan sa ating leksyon ngayong araw? Sa paggamit ng balangkas, ano-ano ang mga pangunahing ideya upang maintindihan ng mga mambabasa ang kwento? At bakit ito mahalaga? Kung gayon, maghanap ng kapares at basahin ang panuto. Panuto. Lumikha ng sariling kwento gamit ang balangkas at pamatnubay na tanong at puna ng tamang sagot ang balangkas sa ibaba batay sa pangyayari sa kwentong inyong isinulat. Batid kong natutunan niyo na ang leksyon. Sa ngayon, basahin ang panuto at unawain ang teksto at pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento na pinamagatang ang Lamayong.
Pagkatapos magbasa, lagyan ng titik A hanggang E ang patlang bago ang bilang ayon sa wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Takdang aralin. Basahin ang talata. Si Miguel ay isang mag-aaral sa paaralang elementarya ng Bantige. Siya ay nasa ika-4 na baitang. Matalino at masunuring bata si Miguel, kaya lagi siyang napagbilinan ng kanyang guro na mamahala sa kanilang klase. Kapag maaga siyang nakarating sa paaralan, ay pinapabasa niya ang kanyang mga kaklase. Isang araw, nagkaroon sila ng takdang aralin tungkol sa wastong paraan ng paghuhugas ng kamay. Ipinatala ito ng kanilang guro sa kanilang kwaderno. Kung ikaw si Miguel, paano mo huhugasan ang iyong kamay? Basahin ang panuto. Lagyan ng bilang 1 hanggang 6 ang kahon upang mapagsunod-sunod ang tamang paghuhugas ng kamay sa tulong ng mga larawan.